Kilalanin natin ang bansang Korea at Japan. 안녕하세요. 저는 루이사입니다. 오늘 우리는 한국에 대해 논의할 것입니다. Kilalanin natin ang South Korea, home of K-drama at K-pop. Matatagpuan ito sa Silangang Asya. Ang capital nito ay Seoul City na kung saan Koreans ang tawag sa mga tao rito. Tulad ng ibang bansa sa Asya ay sinakop din ng dawyuan ng Korea, kung kaya't mababakas sa kanilang kultura ang impluensya ng Chino, Hapon at iba pang mananakaw. Tradisyon at kultura, kapanganakan. Bigil ang tawag sa ikasandaang araw mula nang ipanganak ang bata, kung kaya't isineselebrate nila ito sa pagsusuot ng hanbok. Kasal, merong tradisyonal at modernong kasal sa Korea. Jesa naman ang tawag sa paggunita sa mga kaanak nilang yumao na, at hanbok ang kanilang tradisyonal na kasuotan. Dumako naman tayo sa kanilang panitikan. Karamihan sa wikang Koreano ay kung kadalasan ay klasikong Chino. Hanggulang sistema ng kanilang pagsulat na may 10 konsonant at 14 na vowels. 1/5 sa panitikan ng Korea ay nakasulat sa Hanja or ito ay tradisyonal na pagsulat sa Korea. Ang Korea rin ay kilala sa mga unang nakalimbang dokumento at pandaigdigang script na kilala sa buong mundo. Tulang klasikal, mayroong 4 na pangunahing tradisyonal na anyo ng tula. Ang una ay Hanja or katutubong kanta, Pyolgok o espesyal na kanta, o Changga mahabang tula, Sijo kasalukuyang melodya at Kasa or taludtod. Ayun lamang sa araw na ito. Kamsada, Chomswi. Konnichiwa. Panitikan ng Hapon, Karenina S. Kapati, BSMLS 2. Ito ay matatagpuan sa Silangang Asya. Binubuo ang bansang ito ng mga pulo. 4 na pinakamalaki ay ang Honshu-kyo, Shikoku at Hokkaido. Ang kapitolyo ng bansang Hapon ay Tokyo, pinakamalaking kalungsuran sa buong mundo. Ang Hapon ay tinatawag na Nihon Koku na nangangahulugang estado ng Hapon. Ito ay isa sa mga pinakamayamang bansa sa mundo na kilala sa mga produktong pangtransportasyon at electronics. Ang pinakamaagang mga akda ng panitikang Hapones ay kinabibilangan ng mga kronikang Kojiki at Nihon Shoiki at antolohiyang tulang Monyoshu na mula ika-8 siglo at isinulat sa karakter na Chino. Sa mga panahon ng Heian, ang mga sistema ng ponograma na kilala bilang kana, hiragana at katakana. Mga uri ng akda. Maikling kwento, hindi binigyang pansin ng mga patnugot ang panlasa ng mga karaniwang mamamayan. Ang bansa ay buhay lalawigan. Naging maunlad at lubusang namulaklak sa panahon ng mga Hapones. Panilaan at nobela, haiku, mayroong 17 pantig, 3 taludtod, matalinhaga at masining ang pagpapahayag. Ildefonso Santos, Ilaw Silangan. Tanaga, may 7 pantig bawat taludtod, may sukat at tugma, na mayani ang tulang may malayang taludturan. Ang nobela ay hindi naging maunlad dahil sa kakulangan sa papel.